Location po, halimbawa po, ang region po ay halimbawa po, kamukha po ng nasa NCR, medyo magkakalayo din po yung area. I think, halimbawa po, sa isang probinsya, halimbawa, na regional office, si Region 3 po, Mr. Chair, na nasa Central Luzon, nasa Pampanga. The area of jurisdiction of Region 3 are all in the same Bulacan, Nueva Ecija, nasa Bataan. So magkakalayo po ito. And doing one, if it will be implemented by only one office in a location na medyo malayo po, ganun po katagal yung coordination. Medyo mahirap pong yung opisina ay nandun lang. While it can be possible po na ganun. Pero una po namin naging plano nun na narinig ko is that ang i-abolish nung una, region. District po ang ititira. Yun lang po, Mr. Chair. I just want to feed in this initial. Anong magiging pabor nun? Anong magiging mabuti ng mawala yung region at yung district lang? Mr. Chair, hindi na nga po natuloy yung kasi ang unang-una pong ayaw pumayag doon yung ating mga kaibigan dito sa lower house, I think. Kasi yun nga po yung ano. While the projects can be implemented by the region, still, they can talk naman po to the... Sino yung mga kaibigan yung ayaw pumayag sa lower house? Mahirap po magsabi ng pangalan, Mr. Senate President, di po? Okay, so the suggestion of Senator Rodante has been answered. I will try to look into the suggestions about the issue of bidding. Thank you, Mr. Chairman. Senator Erwin Tulfo. Yes, Second round. Yes, Mr. Chair. Tatanong ko lang po ito ng district engineer natin, sila Engineer Alcantara, JP Mendoza, and Surprise. Do you think reshuffling now ng mga district engineer makakatulong yung pag-reshuffle nationwide? I mean, alisin na kasi bata-bata system ang nangyayari dyan eh. Hawak ng mga district congressman, yung mga district engineer. Pag i-reshuffle kaya, do you think makakatulong ito, Engineer Alcantara? Your Honor, sa palagay ko po, case-to-case basis po. Halimbawa po, kung talaga naman pong mapoproteksyonan ng department, yung mga district engineer, let's say po, sinasabi nga po ng ating Senate President, ang chairman, na ito utos ng ganito, utos ng ganito. Kung maninindigan naman po talaga, kasi po, ang worry lang po talaga ng ibang district engineer pag hindi po, papalitan po. Kung madedepensahan po kami ng department, you can stay as long as you're in within the policy of the department. Palagi ko po, mas okay po. Rather than doon po sa i-reshuffle po, pwede rin po. Kaya lang, siyempre po, kung dadating din sa ibang lugar, at ganoon din po yung magiging mangyayari, Your Honor, hindi po magiging functional din po. Kung nilipat po sa ibang lugar, ang nasusunod din po yung nandun. Hindi po magiging effective yung pag-shop. Siguro po, pinakamaganda po, personal ko lang to, Your Honor, if the, kasi po kadalasan pag nagagalit yung pupunta sa department, palitan to DE, siyempre nangangamba naman po yung mga ibang DE na malayo o maalis po rin yung sa Kahit hindi siya ang naglagay ng, say, kahit hindi inilagay ni congressman yung district engineer, pwede siya pumunta sa DPWH main office at sabihin kay secretary, palitan mo ito. That's how powerful they are. Or pagbata niya lang hindi sumunod. may mga ganong cases po, pero hindi ko po, I cannot speak for that. Engineer Bryce, do you think? I mean, we'll find a solution dito para maiwasan yung mga ganitong klaseng activity. Do you think mas maganda i-reshuffle yung mga DE para hindi nagkakila, hindi walang affiliation, friendship, na benefactor, yung mga DE, syempre tataro ng utang na loob sa congressman. Tingin ko po mas makakatulong po yung suggestion ni Boss Henry, yung kailangan po panindigan ng department na kung tama naman po yung ginagawa ng district engineer through the policy of the department, is hindi siya pwedeng tanggalin ng basta-basta ng politicians po.
Engineer Mendoza, you agree? Pag hindi mo sinunod yung gusto ni Congressman na ipanalo yung kanyang kontrakto, masisibak ka sa pwesto? Depende naman po yun, sir. Kumbaga, nire-recommenda po yun na may mga sitwasyon naman po na nirekomenda ng congressman yung contractor. Minsan, dumarating din sa punto na nung dati po, nagkakaroon din ng labanan sa bidding. Meron naman din po mga punto na yung kung sino yung nirekomenda, yun yung nananalo sa bidding. Let me go to Yusek Bistan. Former DPW Secretary Bunoan allowed delegating the authority of district engineers to procure, implement, and approve the plans, programs of work, and approve budget for the contract. Wala pa bang inaalis, di pa inaalis ito ni Secretary Vince Dizon o binago na ito? Kasi parang lahat binigyan ng authority ng district engineer. Procurement, implementation, approval ng plans, program of work, approve budget for the contract. If nakita na ba ito? May plano ba si Secretary Dizon alisin na ito? Mr. Chair, I think yun po ang plano po ni Secretary Vince. Aside po sa pag-reduce nung threshold na nabanggit po kanina, from 400 million to 200 million ang region, and then from 150 to 75 million. Kasama na rin po yung ibang safeguards na na-mention niyo po, Your Honor. At present system, who checks the splitting of plans? Yung plano. Dito sa splitting of plans in POW for critical infrastructure projects to phases just to fit the delegated authority of the concerned implementing office. Nakalagay dito po, shall not be allowed, pero ina-allow po ito. Your Honor, lahat po ng plano ng lahat po ng projects, proposed projects, lahat po yan ay dadaan sa under the office of the USEC for planning, Your Honor. Okay. My next question also, have you started o may task force na ba ang itinatag si Secretary Dizon para i-check yung mga project dito sa Bulacan, lalo sa First District, dahil sabi ni Engineer Bryce dati mukhang substandard ang karamihan sa ginawa nila. Have you already done that? Your Honor, DPWH po is fully supporting the efforts and investigations of the ICI, the DOJ and BI. No. You did not get my question. The question is, kumikilos na po ba kayo? Because tao nyo dati nagsasabi, karamihan ng proyekto sa First District ng Bulacan, substandard. Be it vertical project or horizontal. When you say vertical po, may mga building po yun, mga eskwelahan, mga ospital. Paano kung earthquake, tinamaan tayo ng earthquake, baka wala pa intensity 6 lang, durog na yung building dahil substandard po. Chinek nyo na po ba? Alam mo, usong-uso kayo ng earthquake sa buong Pilipinas. Have you done that, DPWH? Yes, Your Honor. Aside po doon is panay-bagong officials po from Central ang nilagay po dito sa First District Engineering Office. And together with the other agencies, kami po ay nag-inspect ng lahat po ng proyekto. We started po with flood control projects and then going towards the other infra projects of the department, Your Honor. Siguro kailangan ho natin, Yusek, bilis-bilisan na pag-inspect, lalo na po, okay lang po yung kalsada substandard po yan, madudurog, masisira, magka-crack. Pero pag building po, inexcusable po yun pag may earthquake at naguho, lalo na po eskwelahan, may mga bata, may pasok, biglang gumuho dahil may earthquake. Kahit anong tabo nyo training natin na duct and cover, pag bumagsak na po yung bubog, kisame, so dapat ma-check natin because your former engineers told us before
na he believes na substandard ang karamihan ng mga proyekto nila doon sa first district. So you have to do it quickly, Yusek Bisnar. Kasi nga po, mukhang eto na yung mga earthquake linggo-linggo. Hindi pa natin nararamdaman dito sa Luzon, salamat naman sa Diyos, pero sa other regions nararamdaman na. So I think kailangan po ninyong bilis-bilisan na magkaroon ng inspeksyon to certify na pwedeng gamitin yung mga building na itinayo nila doon sa first district. Yes, Mr. Chairman. Alright. Now, isa pa hong question ngayon. Kanina natanong na po ito ni Senator Ontiveros. Ito pong DNR tungkol nga po doon naging issue na pagtatayo po ng kabahayan doon sa kabundukan sa Cebu. And then sinasabi po kanina ni Direktora Abrera na may mga permit, may mga sumunod sa kalakaran, patakaran. Pero paano ho yun? Hindi ho, paano natin papaliwanag sa taong bayan na kabundukan po yung magtatayo tayo ng bahay doon? Kahit na sabihin natin pinag-aralan, may mga studies tayo doon. Mr. Chair, Your Honor, we share to you po yung naging findings po ng team na na-create ng DNR. Kasama na po yung sagot doon sa... Senator Erwin, hindi ka pa nakateko, ano? Tapos na. Thank you. Go ahead. Thank you, Your Honor. Noong pong November 6, so tatlong araw pagkatapos po nung bagyong Tino sa Cebu, sa Central Visayas, nag-form na agad kami ng team sa DNR, kasama po Environmental Management Bureau, Mines and Geosciences Bureau, at yung Pedro Center po ng DNR, kasama po yung city government ng Cebu at yung barangay po, yung Ground Zero Barangay, Guadalupe. Ang nakita po namin dyan, Your Honor, ay yung pong definite, meron pong pagpuputol ng puno. Mahigit pitong daang puno po yung naputol na wala pong permit sa DNR. Pangalawa po, out of 33 conditions dun sa kanilang environmental compliance certificate, 10 po doon yung na-violate. Isa po dito ay yung out of 17 na retention pond po na ginawa na supposed to be nasa plano ay nag-collapse po yung dalawa. So yun po yung naging nakakontribute doon sa down barangay. At pangatlo po yung EGAR nila, yung engineering geological assessment po nila, geohazard assessment, ay kulang po sa entire area. So ang action po na ginawa po ng DNR ay pinatawag sila at napatunayan talagang walang permit. Doon po sa pagpuputol ng kahoy po, Your Honor, definitely a criminal charge po ang ipapile sa kanila under Section 77 of PD 705. Sigurado na po yun at nalaman na namin kung sino yung presidente po ng kumpanya. Ang sabi po nila, meron silang subcontractor o sige, kasama na yung presidente, whoever's the owner of the subcontractor. So pangalawa po, dun sa 734 seedlings puno po na pinutol, Your Honor, sa batas po, kailangan silang mag-replace ng 100 puno kada isang native trees na pinutol. So that's more or less 73,400. At kami po sa DNR, hindi po kami papayag na seedling ang kanilang ipalit. Kailangan puno sa puno. So 73,000 po kapalit ng 700. Kailangan po nilang itanim yan sa lahat ng open areas ng kanilang project. 140 hectares po yan, by the way, Your Honor. Okay. So kailangan itanim nila yun. Kung sobra yon, pipili po kami ng mga katabi o yung mga kabundukang malapit doon para doon itanim. Sa kanila po yung gastos. Para po doon sa na-breach, kailangan pong i-repair nila yun po. At para po sa kaalaman ng committee at ng publiko po, stop po ngayon ang operation ng Monterasas de Cebu. Meron na pong notice of violations at stoppage order. At I can assure you po, as of Wednesday, hindi na po sila mag-ooperate except yung i-repair po yung nasirang detention fund at saka i-dissolve po nila kasi baka bumalik po yung bagyo po. So yun po yung gagawin. Kailangan may instant forest sila. At hindi po yun malilip. Wala pong gagawin. Ngayon po naman, Your Honor, yung assurance po ng tanong nyo, paano naman po yung mga development. Ang pagkakamali po kasi, Your Honor, pag na-issue ng ECC, akala nila permit na yan.
assurance na nakalagay lang sa wall nila, o may ECC na ako, cooperate na ako. Mali po yun. Kasi yung ECC po, may set of conditions yan. Kaya po dapat sila, isa-isa po ay tinitingnan nila kung sinusunod ba nila yung environmental compliance certificate. Meron pong pollution control officer, lalo na po ito, napakalaking kumpanya nito. Natitingin po dun sa isa na condition po. Para naman po, kahit na itong land development, fortunately, Your Honor, titulado po itong 140 hectares. 118 titles po ito na nabili ko siguro ng kumpanya, pinagtikit-tikit nila at dinevelop po. At for legislation purposes, gusto kong i-share na meron po kasing batas, Your Honor, Presidential Decree 1998, signed in 1985, na ine-exempt po ang Cebu at ang Benguet na those lands more than 18% slope can still be categorized as alienable and disposable. Kaya po pala marami ding development yan at titled property, even though you can see napakataas na niya na, bakit titulado pa yan? So yun yung siguro, and these are all titled. What we can do is just to be very strict in terms of monitoring because we cannot prevent them from developing the area into subdivision. Kaya lang po, Your Honor, tama kayo. Dapat bantayan natin ho ng mabuti at sila naman ho, being responsible, should also be doing their their part para po naman ma-maintain kasi this is where they're going to do their business. Nasa taas po sila kasi. So ang yun po kasi talagang mainit po yung tao po, Your Honor, sa Monterrasos de Cebu. Pero I can assure you po, kaya lang we cannot show it dito po sa atin, but we can submit it to you, na doon po sa mga nabaha. I'm not saying na hindi po naging contributory Monterrasos to Rasas de Cebu. Pero ito po, example lang po. Doon sa grabe po yung patong-patong yung mga sasakyan nakita natin sa Villa del Rio, under po ng Butuanon River. Ang distansya po ng ilog ng Butuanon is 8.39 kilometers from the Monterrasas. At yung pong Pulang Bato, 9 kilometers. At yung Mandaue po is 8 kilometers away. Hindi po namin sinasabi na walang naging pero may naapektuhan po doon kasi pinag-aralan namin yung watershed, hindi talaga directly makorelate doon sa naging matindi ang bahaan. Pero ano po yung instruction ng aming kalihim? Ini-evaluate na po namin lahat ng land development dito sa Cebu. Unfortunately, marami po talagang development sa highland areas kasi this is where siguro maganda po yung Let me lugar. cut you there, Yes po, Your Honor. Mr. Salak, right? Meron ba kayong kasama dito from DNR main office? Meron ba kayong kasama other than Region 7? Wala ba kayong kasama from the main office dito? Kasi I would like to bring to the attention of the committee. Kakaproblema rin ho tayo over the weekend. Hindi naman problema. Actually, papasalamat mga taga Luzon because of the Sierra Madre. Medyo nabasag yung lakas nung nabawasan yung lakas ni Juan. Had it not been for Sierra Madre, sigurado po mas maraming fatalities, maraming nawasak. Unfortunately, may mga development na po. Okay, may mga mining, may mga logging. Hindi ko alam paano na-aprobahan yung isang mining company doon. At dahil mukhang ang sabi ho sa akin ng isang tiga DNR, sir, nakapasok po yan kasi nasa gray area siya. Wala siya doon sa protected area. Kasi pala po, ang ginawa ho ng may mga batas tayo na para sa Cagayan o Isabela lang po yung protected area. Pero other than that, yung mga lugar, wala po siya eh. Quezon, Vizcaya, Ecija, pati yung po dito sa may Montalban. Yung taas po dyan, Sierra Madre din po. Hindi na po, ang reklamo ni Senator JB, dati nakakaakyat sila, nakakabisikleta sila dyan. Ngayon may mga gwardiya na. Ang gusto ko sanang tanungin sa tiga DNR, pinag-aaralan nyo na po ba ito? Kasi tuloy-tuloy po yung development. Napakalaki pong portion na nakalbo na ng mining company na yon. So, and affiliated po yata sa Nickel Asia po yun. So we need to study this. Tapos marami po mga illegal logging. At saka logging mismo. That's what we have to watch siguro. Hindi lang po ito sa kwan. Bago po siguro, kailangan ho tayo, dapat hindi yung reactive tayo, dapat proactive ho tayo.
Kasi ang mangyayari, kagaya niya, yung sa Las Terrazas niya, pinag-aralan ngayon pala, pero sana nakita na kaagad dyan. Kaya mismo nagsabi, may mga violation, may mga pinutol na kahoy. I'm sure may violations dito mining company na ito. Kalbong-kalbo yung ibabaw ng Sierra Madre doon sa may Isabela side eh. Tapos may mga logging companies. Tapos may mga resort na po ngayon dyan sa may Montalban. Lagyan ng mga swimming pool, subdivision. Baka pwede parating ho ninyo siguro sa DNR main office and gusto ho namin na report. Kailangan we have to protect the Sierra Madre, Mr. Sala. Yes, Your Honor. Pararating po na. That's all from me, Mr. Chair. Before I recognize the next interpellator, Senator Brisa, meron akong follow-up question kay Undersecretary Bistar. Meron bang progress report yung inspection nyo ng mga ghost projects, flood control? Initially, meron kayong nakitang 421, di ba? Out of 8,000. Yes, Mr. Chair. Okay. Ang total nito, 29.7 million. Yes, Mr. Chair. 2023 hanggang 2025, 1.001 trillion. Meron ba kayong follow-up inspection sa iba pang mga flood control projects? Mr. Chair, let me clarify. Yung figure po na 421 came from the combined inspections po ng AFP, PNP, DepDev, Yeah, I know. and recently po yung DNR. DPWH, di ba? Initially po, wala pa po yung DPWH doon. Initial field validation pa lang po yun, Mr. Chair. And then yung second part po, which was taken over by the ICI, doon na po kasama yung mga engineers to do the technical inspection and assessment. Based dito po sa magiging reports po nila, ito po yung magiging basis for the filing of cases, Your Honor. Yeah. So nag-increase ba yung 400? Actually, 420. Kasi yung office namin, nung nag-validate kami, meron double entry. So binawas namin, instead of 421, 420 lang yung ghost projects. Actually, meron ditong parang horror ito ng Bulacan First District. Sila yung top notcher. 31 ghost projects. Region 4B, 21, and so forth and so on. Now, ang concern natin is ang total na flood control projects na yung appropriation 1.001 trillion na nararating nyo pa lamang 8,000. So, ano yung progress report dito? Ilan pa yung nadagdag doon sa 420 na findings ninyo na ghost projects at kung saan sa lugar? Yes, Mr. Chair. Yung 8,000 po as of first week of October po yun. By November po, nag-increase na po by 10,000. And So out of 18,000, ilan na yung ghost projects nakita ninyo? kunin ko po yung figure, Mr. Chair. Sige, please. 420 to ano na number ngayon? Leading pa rin ba yung First Bulacan? Most likely, Mr. Chair. Okay, so out of 18,000 inspected, ilan na yung ghost projects? Pag kinonsider po, Mr. Chair, yung flood control projects from 2016 to 2025, ang total po nito is about 29,354 if I'm not mistaken po. Yeah, sorry. Anong period covered nung mga in-inspect nyo? 2016 to 2025? To 2025, Mr. Chair. As of the other day po, as of November 12, Mr. Chair, ang AFP-PNP po, yung field validation po nila, ang total po is 10,075 na po ang na-validate nila. Initial field validation pa lang po. End of the number,
252 po ang na-identify nila. So may increase po na 52 flood control projects from the figure in October, Mr. Chairman. 470 na, plus. 472 kasi kung 420 plus 52. So 472 na yung ghost. Yes, Mr. Chairman. Magkano total nun? I don't have the figure, Mr. Chair, pero ipakuha ko po. So at the rate na nag-increase yung numero, pwede nyo ma-project, hindi ba? Yung rate of increase Yes, based on the base number kontra do sa compared to sa ghost projects, anong rate of increase? Papabasin nyo initial na 420 out of 8,000. I will have my staff check on it, Mr. Chair. Let me just report. Base, Alam nyo, kaya ako interesado, gusto kong makuha yung cost. Kasi pwede magbase rito yung DOJ, yung sinasabi lang restitution. Kasi kung ghost, wala talaga pumasok. Lahat pumasok sa bulsa, ghost eh. Di ba? yes, Mr. Chair. Kung ano man yung legend nung pumasok na pera, pero sa bulsa pa rin ng private yun, wala napunta sa gobyerno para sa actual na flood control project. So kung sa 420 ghost projects, 29.7 billion, nasa 472 tayo ngayon. So more or less, mapoproject natin moving forward. And since sabi mo hanggang 18,000, so far ang na-inspection,